Political dynasties. Parang laging andyan lang sila, no? Parte na ng balita, ng kwentuhan. Pero teka, naisip nyo na ba talaga? Paano ba sila tumatagal? Saan ba talaga nanggagaling yung kapangyarihan nila? Yan ang susubukan nating intindihin ngayon. So, saan nga ba talaga nagmumula ang kapangyarihan ng mga political dynasty? Alam mo, ang dali kasing isipin na nasa Malacanang yan, o kaya sa Senado, sa Kongreso. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na sagot, baka nasa mismong bakuran lang natin? Okay, isipin nyo to. Kung ang national politics, yung mga nakikita natin sa TV, ay isang malaking stage play. Well, yung pundasyon ng entabladong yon, nandoan yan sa lokal, sa probinsya, sa syudad, sa barangay. Kasi dito, hindi abstract ang kapangyarihan eh. Dito, personal yan, nahahawakan, ramdam mo. At dito talaga itinatayo, brick by brick, ang kapangyarihan nila. So, para mas maintindihan natin yung buong picture, dadaanan natin ang 5 importanteng bahagi. Una, titingnan natin kung paano nagsisimula ang lahat sa lokal. Pangalawa, yung personal at direktang kapangyarihan nila. Tapos, yung cycle of influence. At syempre, yung malaking tanong, bakit ba parang laging bigo ang reforma? At panghuli, paano nagiging self-perpetuating o nagpapatuloy ang sistemang to? Alright, part 1, local. Dito talaga nagsisimula ang lahat. Kasi isipin mo, ang probinsya, ang syudad, ang barangay, yan ang totoong entablado kung saan kitang-kita mo, ramdam na ramdam mo yung kapangyarihan ng isang pamilyang politikal. At ang pinakakonsepto dito, ang tawag ay relational politics. Ano ba to? Well, sa simpleng salita, sa lokal, hindi masyadong usapan ang mga malalaking ideya o plataporma. Ang mas mahalaga, relasyon, personal na ugnayan, utang na loob, yung direktang palitan ng pabor. Dito, madalas mas importante kung sino ang kilala mo kaysa sa kung ano ang plataporma mo. Okay, so kung ganun pala, kung relational ang labanan, paano nila ginagamit yan sa pang-araw-araw? Ano ba yung mga, tools of the trade nila para manatili sa pwesto? Eto na, yung mga bagay na kailangan natin araw-araw. Business permits, kontrata sa gobyerno, ayuda o scholarship para sa mga anak natin, trabaho sa munisipyo, pati yung mga simpleng serbisyo sa barangay. Lahat yan, dumadaan sa kamay ng mga lokal na leader. At dahil kontrolado nila tong mga to, well, dito nila nahuhulma yung loyalty. Dito nabubuo yung dependency. Matagal pa bago mag-eleksyon. Para mas maging malinaw, gamit tayo ng isang halimbawa. Tingnan natin ang probinsya ng Cavite. Dito, di ba, ilang dekada ng dominante ang mga pamilya tulad ng Remula at Revilla. Mula sa gobernador hanggang sa mga mayor sa iba't ibang bayan at syudad, madalas sila ang nakaupo. At dahil dyan, ang lawak ng kontrol nila sa buong probinsya. So anong itsura nito sa totoong buhay? Eto, isipin mo, negosyante ka, kailangan mo ng permit, agad-agad. O kaya magulang ka, naghahanap ka ng scholarship para sa anak mo. O baka barangay captain ka na kailangan ng pondo para sa proyekto. Sa lahat ng sitwasyong yan, ano ang realidad? Mas mabilis, mas sigurado ang resulta kapag kakampi ka ng pamilyang nakaupo. Kaya yung loyalty, hindi yan nabubuo dahil sa paniniwala. Nabubuo yan dahil sa praktikal na pangangailangan. At yung epekto nito sa mga botante, sobrang lalim. Kasi yung pasasalamat, yung takot na baka mawalan ng biyaya, at yung pag-asa na merong pang darating, yan ang pumapalit sa pagsusuri. Nawawala na yung pagiging kritikal. Ang nangingibabaw ay utang na loob, takot at pag-asa. Okay, so nakita na natin kung paano gumagana yung kapangyarihan sa baba. Ngayon, paano to nagiging isang parang cycle na paulit-ulit lang na umaakyat pa hanggang sa national level? Dito na papasok yung cycle of influence. Ito yung tinatawag na dynasty feedback loop. Ganito yan. Step 1, kontrolin ng local government. Mga mayor, gobernador, barangay. Step 2, dahil kontrolado nila yan, kaya nilang mag-deliver ng boto para sa mga national allies nila. Command votes, ika nga. Step 3, anong kapalit? Well, yung mga national allies na yan, bibigyan sila ng pabor, proteksyon, resources. At step 4, yung mga resources at proteksyon na yan, gagamitin nila para lalong patibayin yung hawak nila sa lokal. O di ba? Umiikot lang, paulit-ulit. At tandaan natin, hindi ito one-time deal, pang matagalang diskarte to. Kaya sa paglipas ng mga henerasyon, anong nangyayari? Nagiging normal. Nagiging parang, ganyan talaga. Yung pagpasa ng pwesto mula sa tatay papuntang anak o sa asawa, nagiging katanggap-tanggap. Parang yan na ang natural na takbo ng buhay.
At dito tayo papasok sa isang nakakainis na tanong, di ba? Bakit yung mga reforma, yung mga batas na galing sa national government, parang walang talab pagdating sa baba? Bakit laging bigo? Ang isang malaking dahilan kasi parang magkaiba sila ng lengguwahe. Yung mga reformista, ang wika nila ay policy, abstract principles, mga pangako para sa mas magandang kinabukasan. Pero yung mga dinastiya, ang wika nila ay konkreto, tulong para ngayon, pabor para ngayon. Para sa isang ordinaryong mamamayan na may kagyat na pangangailangan, alin ang mas maintindihan at mas kakapitan niya? Siyempre yung tulong na nahahawakan niya ngayon kaysa sa pangako ng bukas. Para mas madaling ma-imagine, isipin nyo yung mga national policies, parang malinis na tubig yan galing sa itaas. Pero bago makarating sa mga tao sa baba, kailangan niyang dumaan sa isang filter. At yung filter na yon, yan ang local power structure. So anong pwedeng gawin ng filter? Pwede niyang bagalan ng daloy, salain yung mga parte na ayaw niya, o idiretso lang yung pabor sa kanila. Kaya yung dapat para sa lahat, pagdating sa baba, kaunti na lang o wala na. Okay, so baka iniisip nyo ngayon, kung ganyan pala ka-entrenched yung sistema, bakit parang ang konti lang ng mga good candidates, yung mga bagong pangalan, na lumalaban sa kanila? Bakit walang tumatapat? Simple lang ang sagot, sobrang taas ng bayad para lumaban. Kasi hindi ka lang naman kalaban ng isang politiko eh. Ang kalaban mo, isang buong network. Yung network na kumokontrol sa trabaho ng mga tao, sa mga pabor, sa tulong. Kapag kinalaban mo sila, pwedeng i-isolate ka ng komunidad mo. At higit sa lahat, kailangan mo ng gabundok na pera at resources para lang makasabay. Kaya yung maraming may potential, anong ginagawa? Pinipili na lang yung mas praktikal na daan. Makisama na lang kaysa masira. So dadako na tayo sa huling punto. Dito makikita natin kung paano yung mismong istruktura ng sistema ay tila ba dinisenyo para paboran ang pagpapatuloy at hindi ang pagbabago. Tingnan nyo to, ano ba yung mga nire-reward ng sistema? Continuity, yung pagpapatuloy. Familiarity, yung kilala na. At networks, yung mga connection. At ano naman yung isinasantabi? Competition o kompetisyon, merit o tunay na galing. At institutions, yung mga matatag na institution. Yan mismo ang disenyo. Ang sistema ay kumakampi sa mga nasa loob na. Kaya sa dulo ng lahat ng ito ang dapat nating tandaan. Ang totoong kapangyarihan, hindi yan nakatira doon sa mga entablado kung saan binibigkas ang mga magagandang talumpati. Hindi. Ang kapangyarihan ay tahimik na nabubuhay doon sa mga opisina kung saan kinokontrol ang mga permits, kung saan ipinamimigay ang mga pabor, at kung saan ginagawa ang mga desisyong direktang tumatama sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya iiwan ko sa inyo ang isang huling tanong. Isang tanong na kailangan nating lahat pagnilayan. Kung ang lahat pala ng kapangyarihan na to ay naguugat sa lokal, sa ating mga probinsya, sa ating mga syudad, sa ating mga barangay, kung ganon, hindi ba't doon din dapat magsimula ang anumang tunay na pagbabago?